Samantala, matinding hinagupit ng bagyong Uwan ang malaking bahagi ng Luzon. Sa ulat ng ating mga reporter at correspondent sa iba't ibang bahagi ng bansa, kita ang matinding pag-ulan, malalakas na pag-alon sa karagatan at storm surge, pagbaha at pagtumba ng mga puno at kawalan ng supply ng kuryente, lalo na yung mga nasa coastal areas ng Luzon, at isinagawa rin ng forced evacuation sa mga direktang tinamaan ng bagyo. Sa weather bulletin kaninang hapon ng Pag-asa, 8 lalawigan na po ang isinailalim sa signal number 5 sa Luzon. At sa pagkakataong ito, alamin natin ang update sa ikinikilos ng bagyong Uwan sa pamagitan ng Pag-asa weather forecaster na si Munir Baldomero. Mula po yan sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center. Munir, magandang hapon. Yes po, magandang hapon po at magandang hapon din po sa lahat ng ating taga-subaybay. So para po sa latest update dito sa binabantayan po nating Super Typhoon Uwan, sa ngayong 5 p.m. itong si Uwan is nandito na po malapit sa may Camarines Norte at kasalukuyan pong kumikilos northwest papunta dito sa area po ng Aurora at Polillo Island. As of 4 p.m. kanina, ang kanyang sentro is namataan sa layong 110 kilometers north of Daet, Camarines Norte na may maximum sustained winds na 185 kilometers per hour at gustiness na umaabot ng 230 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Kasalukuyan nakataas pa rin po ang signal number 5 dito sa may southern portion ng Quirino, southeastern portion ng Nueva Vizcaya, northeastern portion ng Nueva Ecija, central portion ng Aurora, dito sa Polillo Islands at northern portion ng Camarines Norte, kasama po ang Calaguas Islands. Signal number 4 naman po ang nakataas sa may southern portion ng Isabela, dito sa may rest of Quirino, rest of Nueva Vizcaya, southern portion ng Mountain Province, southern portion ng Ifugao, dito sa may Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, dito sa may La Union, Pangasinan, rest of Aurora, rest of Nueva Ecija, northernmost portion ng Zambales, northeastern portion ng Tarlac, easternmost portion ng Pampanga, eastern portion ng Bulacan, northern portion ng Rizal, northern and eastern portion ng Quezon, rest of Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, at northern portion ng Catanduanes. Nakataas po ang signal number 2, particularly dito sa mga areas po na signal number 3 dito sa may southern portion ng mainland Cagayan, northwestern portion, northwestern, central at southern portion ng Apayao, Abra, Kalinga, rest of Mountain Province, rest of Ifugao, Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of Zambales, Bataan, rest of Tarlac, rest of Pampanga, rest of Tarlac, rest of Pampanga, rest of Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, rest of Rizal, Laguna, rest of Quezon, Marinduque, rest of Camarines Sur, rest of Catanduanes, Albay, Sorsogon, Ticao at Burias Island. Signal number 2 naman po ang nakataas sa Babuyan Islands, rest of mainland Cagayan, rest of Apayao, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, at kasama po ang rest of Masbate. Signal number 2 naman po dito sa bahagi po ng Visayas, dito sa rest of Northern Samar, northern portion ng Samar and northern portion ng Eastern Samar. Uulitin ko lang po, dito sa Visayas din po, may nakataas din po tayong signal number 3, particular dito sa northwestern portion ng Samar Province. Signal number 1 naman po dito sa may Batanes at northern portion ng Palawan, dito kasama po ang Calamian Islands, Cuyo Islands at Cagayan Silio Islands, rest of Samar, rest of Eastern Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, dito po sa Dinagat Islands at Surigao del Norte. Kasalukuyan pong meron po tayong nakataas na weather advisory kung saan maaari pong makaranas ng more than 200 millimeters na pagulan ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Zambales, Aurora, Nueva Ecija, Quezon, Bulacan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay dahil po sa mga pag-ulan na dala po nitong si Tropical Cyclone Uwan. 100 to 200 millimeters naman po ang asahan dito sa Ilocos Norte, La Union, Pangasinan, Ilocos Sur, Cagayan, Apayao, Abra, Tarlac, Pampanga, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas,
Laguna, Rizal, Marinduque, Occidental Mindoro, Masbate, Sorsogon, Samar, Biliran at Northern Samar. 50 to 100 naman po dito sa Batanes, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Eastern Samar at Leyte. Nakatas pa rin po yung storm surge warning po natin kung saan maaari pong makaranas ng damaging storm surge na may wave height na maaari pong mag-exceed ng 3.0 meters within the next 40 hours itong mga exposed coastal localities ng Cagayan Valley, Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Marinduque, Occidental Mindoro, Palawan, Camarines Sur, Camarines Norte, dito sa may Albay, Sorsogon, Catanduanes, Burias Island, Northern Samar, Eastern Samar, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Dinagat Island, Siargao at Bukas Grande Island. Sa ngayon nakataas din po ang gale warning sa may seaboards ng Luzon, Eastern and Central seaboards ng Visayas at Eastern seaboards ng Mindanao. Sa ngayon po, base po sa forecast tracking at intensity nitong si Super Typhoon Uwan ay generally kikilos po ito west-northwest for the next 24 hours at lalapit dito sa may Polillo Island before maglandfall over dito sa central portion ng Aurora ngayong gabi at bukas ng umaga. Possible po ang magkaroon po ng direct hit itong bagyo or yung pagtama ng eye wall dito sa mga isla po ng Calaguas Island at Polillo Island. After landfall ay tatawid po itong si Uwan sa dito sa may Northern Luzon, dito sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region at lalabas ng ating kalupaan dito sa may Lingayen Gulf or coastal waters ng Pangasinan or La Union by tomorrow morning. Dahil po sa interaction nitong bagyo sa mga bulubunduking bahagi po ng Luzon ay maaari po itong magkaroon ng significant na paghina, pero ang inaasahan po ay maaari niya pong ma-maintain yung typhoon category throughout its passage dito sa may Northern Luzon. At yan po ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Munir Baldomero. Munir? Yes po. Oo. So, yung track niya ay walang nakikitang magiging pagbabago? Yes po. Sa ngayon po, halos lahat po ng forecast model is pinapakita na tatawid po ito dito sa may central part ng Aurora Province. Aside from dun sa inaasahang landfall sa Aurora, meron pa bang magiging pagtama sa kalupaan na susunod na lugar na sabi nga magkakaroon ng landfall itong si Uwan? Sa ngayon wala na po. Bali, ang mangyayari lang po sa mga susunod na oras ay maaari po yung eyewall lang po is maaari pong tumama dito sa Calaguas Island, dito sa may Camarines Norte at dito sa may area po ng Polillo Island sa may Quezon Province. Tatama lang po yung eyewall pero wala pong mangyayaring landfall. Bali, ang mangyayari later tonight ay maglalandfall po itong mata niya dito sa may Aurora Province. Para sa kaunawaan lang ng ating mga taga-subaybay, Munir, ano ang kaibahan ng sitwasyon pag ang dumaan ay yung mata ng bagyo at dun sa mga lugar na tatamaan ng eye wall nito? So far po, pag yung eye wall mismo, nandun po kasi yung peak nung mga malalakas na mahangin at malalakas na pag-ulan na maaari pong maranasan pag may dumadaang bagyo sa isang lugar. So once tumama po yung eye wall sa isang lugar ay doon niya mararanasan yung tinatawag nating catastrophic na malalakas na hangin at malalakas na pag-ulan na maaari pong mag-cause ng landslide, flash floods or storm surge, lalo na kung if ever papasok pa lang po ito sa kalupaan sa isang kalupaan. While yung eye wall naman po, pag once dumaan na po yung eye wall sa isang lugar ay makakaranas po ng saglit na parang calm area bago po ulit makaranas ulit ng malalakas na hangin na malalakas na pag-ulan. Ayan, maraming salamat sa pagbabahagi ng impormasyon, Munir. Yes po, maraming salamat po. Si Munir Baldomero, isang weather specialist sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ang ating pong nakapanayam.